Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko, at ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon, at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Juda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa kanya, tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama't mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong pumarian at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Itaas niyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod ayon sa matuwid. Ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Itaas niyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salariguro at patnubay. Sa mababang loob siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Itaas niyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Tapat ang pag-ibig siyang umaakay, sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Itaas niyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang 8 araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipapangalan sa kanya gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, "Hindi, Juan ang ipangangalan sa kanya." Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, "Juan ang kanyang pangalan," at namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito, sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kaparokya. Tara magnilay po tayo sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Kasama po ko, Father Kevin Crisostomo. Meron po akong joke, pampagising lang, no? Magbigay po ng pangalan ng isda na inuulit ng 2 beses. Siguro may maisip tayo, maya-maya, plapla, lapu-lapu, etc. Pero ito, meron po ba kayo maiisip? Merong isda, pangalan 3 beses inuulit. Sirit na? Alam nyo kung ano? 555. Corny mo, Father. Joke lang, syempre, pampagising lang. Bakit? Sapagkat ang ating pagninilay ngayong araw na ito ay tungkol sa pangalan. Sa ating ebanghelyo, sinasabi ito daw po yung tinatawag na Little Christmas. Bakit Little Christmas? Kasi pinanganak, may pinanganak sa araw na ito na ating ginugunita, si Juan Bautista. Balikan natin yung kwento. Di ba ang kanyang nanay na si Elizabeth, matanda na, baog pa.
At yung kanyang tatay ni Zacarias, nagkataon na naka-assign sa templo, nanalangin, nag-serve, binigyan ng pangitain ng anghel na siya magkakaroon ng anak na lalaki sa kabila ng pagiging matanda at baog ng kanyang misis. Natawa si Zacarias. Ano nangyari? Pinatahimik ni Lord. At makakapagsalita lamang siya matapos ipanganak itong batang ito. At sa ating ebanghelyo, narinig natin kung paano pinangalanan ang sanggol. At ang pangalan usually nanggagaling saan? Either junior yan o kasunod ng pangalan ng tatay. Pero iba. Binigay na pangalan yung galing mismo sa Panginoon. Juan ang ibibigay sa kanya. Ano po ba ibig sabihin ng pangalang Juan? Sabi daw po, John means God is gracious or God's gift. At magandang pag nilay natin yung salitang gift, G-I-F-T. Madaling tandaan. Anong hamon sa atin ngayong naghahanda tayo sa Kapaskuhan sa kwento ni Juan Bautista sa kanyang pangalan na mismo ating pagninilayan? G means giving. Mga kapatid, si Juan Bautista, ang kanyang buhay ay tungkol sa pagbibigay. At alam naman natin, eventually si Juan Bautista pupunta sa disyerto. Ibibigay ang kanyang sarili, ang kanyang buhay para mangaral tungkol sa pagbabagong buhay. At ito po ang hinahamon sa atin ngayong panahon na malapit ng magpasko. Ang tunay na pagmamahal ay nasusukat, hindi po yan sa dami ng tinatanggap, kundi sa husay ng puso na nagbibigay. Tularan si Juan Bautista. Pwede naman siya maging pari katulad ng kanyang tatay na si Zacarias. Pero binigay niya ang kanyang sarili sa misyong iniatas sa kanya na maging tagapagturo ng daan patungo sa Panginoon. Kayo po ba ay giver o receiver lamang? Sana maging giver po tayo higit sa lahat ngayong panahon ng paghahanda sa Pasko. I means important. Maganda at importanteng turo. Inuuna tayo ng Diyos dahil tayo ay importante sa Kanya. At kahit sa ibang bagay, ang inuuna pa nga natin higit sa Kanya, uunahin at uunahin tayo ng Diyos. Para kay Lord, importante si Juan Bautista. Para kay Lord, importante si Zacarias at si Elizabeth. Para kay Lord, importante po tayong lahat. Kaya nga siya pinanganak, kasi upang tayo ay iligtas, sapagkat mahalaga tayo sa paningin ng Diyos, kahit minsan di natin siya napapahalaga ng ganon. Sana ngayong panahon na paghahanda sa Pasko, bigyan natin ng importance palagi si Lord. Diba sabi nga, God first, unahin ng Diyos, everything else will follow. Letter F means faithful. Maging tapat, maging totoo, tuparin ang kalooban ng Diyos katulad ng ginawa ni Juan Bautista bilang propeta. Hinahanap din tayo ng Diyos. Gusto ng Diyos na tayo maging tapat sa mga pangako, katulad ng Diyos na tapat sa kanyang pangako sa atin. Minsan ay iniisip natin sa panahon natin ngayon, promises are made to be broken. Pero kay Lord, promises are made to be fulfilled. Gusto ng Diyos na tuparin ang kanyang pangako sa atin. Ang Diyos sa tapat sa atin, kahit minsan tayo po hindi tapat sa Kanya. Sabi nga ng mga kabataan, tanghali na lang daw po ang tapat. Patunayan natin na sa araw-araw, kaya nating maging tapat sa ating palaging pagpili sa Panginoon. Faithful. Panghuli, letter T is time. Anong hamon sa atin? Ang oras na binigay sa atin ng Panginoon, gamitin natin ng wasto. At yung oras ng Kapaskuhan ay gamitin natin para magpatawad, magpakita ng pagmamahal, maging mapagpasensya, magpasalamat. Gamitin ang oras na binigay sa atin ng Panginoon. Huwag sayangin ito. Gamitin sa kabutihan. GIFT, madaling tandaan. Giving, important, faithful, time. Matutong magbigay, huwag lang tumanggap. Importante ang Panginoon na siyang nagbibigay din ng importansya sa atin. Be faithful
maging tapat. Sapagkat tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako at ang time na binigay sa atin, Lord, gamitin natin ng wasto. Quick prayer tayo mga kapatid. Let me pray for you and pray over you. Lord, salamat po sa biyaya ni Juan Bautista at sana po tularan namin ang kanyang halimbawa. Biyaya kami upang maging biyaya sa bawat isa. Bless you kami, Lord, at sana po sa panahon ito ng Pasko, kami ay palaging maging regalo sa bawat isa. Hindi na sa ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasolang hanggan. Amen. Salamat po sa ating pakikisa, sa ating pagninilay, salita ng Diyos, salita ng buhay. Muli, shoutout po sa lahat ng mga naglilingkod at busy ngayon sa kanya-kanilang mga parokya dahil simbang gabi na. Lalo po sa mga sokom po natin, alam ko po, puyat din kayo katulad ni Father. Pero way of giving natin to, thanking the Lord for the many blessings that we have received. Sana po ay maging matibay tayo, konting tumbling na lang, magpapasko na. Like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless, and we'll see you soon.